Hello po, samahan niyo po ako gumawa ng beef steak. So bago tayo kumilos ay mag-aalmusal po muna tayo. Ayan, may Rebisco at Skyflex tayo galing Pilipinas. So mag-almusal muna tayo bago kumilos. Ganito po yung buhay ko rito. So bago tayo kumilos, unahin po muna natin yung kumain kasi anong oras sila kakain. So mag-aantay pa kami. So bago sila kumain is gutom na kami. So inuuna na talaga namin ang pagkain bago kumilos. So ayan, kukunin natin sa ref yung steak. So nilagay ko na siya sa ref para hindi siya ice pag niluto ko kinabukasan. So ganyan po kamahal yung steak nila dito. So buti nga ngayon is nagmura-mura siya. Nung nakaraan talaga is mahal talaga. So pumili kami kahapon ni Madam is yung mura-mura lang na maliit lang siya. So sakto lang siya pang isang tao. So ayan, sa mga naghahanap ng beef steak, dyan namin binili ni Madam sa Carrefour. So mura lang siya, 3 piraso is 20 real. So bago po natin lutuin is hinuhugasan ko talaga siya sa lemon na may asin para matanggal po yung lansa niya. Dito kasi sa bahay, ayaw nilang kumain na malansa yung kinakain nila. So kailangan hugasan natin ng mabuti. Ganyan yung ginagawa ko, dinadamihan ko talaga ng lemon para ibabad siya ay matanggal talaga yung lansa ng karne natin. So, sa Pilipinas ay hinuhugasan lang natin ng maayos. So, dito ganyan yung paghugas nila. So, iniisa-isa ko yung paglagay sa tubig na may asin para mawala yung lansa. Tapos, yung mga taba-taba niya is tinatanggal din natin yan para hindi gaanong mataba. Kasi dito kasi sa bahay ayaw nilang kumain ng matatabang pagkain. Gaya naman ganyan yung taba ng karne or balat ng manok, ayaw nila ng ganun. So, tinatanggal po talaga namin dito sa bahay. So, nakadepende naman yan sa bahay kasi iba-iba naman talaga yung bahay dito sa Saudi. Meron gusto nilang kumain, dito naman sa bahay ayaw nila kasi yung mga matanda dito is masakitin na. So, kaya nag-iingat na rin sila sa pagkain. Kaso lang, syempre hindi maiiwasan. Ang dami pa din nilang pagkain na mga chocolate. So, dito sa bahay, ang hilig nila sa chocolate. So, hindi rin talaga sila nakakaiwas. Lalo na po, diabetic yung mga pasyente namin or yung mga amo namin dito. So, halos karamihan sa kanila dito is may diabetic na sa kakakain siguro ng chocolate. Hindi natin alam. So, kailangan talaga is may disiplina tayo sa pagkain. Hindi puro kakain lang tayo kung ano yung gusto natin. Kailangan alam din natin kung ano yung kailangan natin kainin or dapat lang kainin. Minsan kasi nagiging abusado na tayo dahil marami tayong pamili. So, hindi na natin alam kung ano yung dapat natin kainin. So, ganyan po. Ang ginagawa ko, 3 beses ko talaga hinuhugasan ng running water para mawala talaga yung lansa. Nakadepende naman yan sa bahay kung gaano nyo kalinis yung ginagawa yung trabaho nyo. So, dito ganyan ginagawa ko para walang reklamo yung amo ko. So, dahil matanda na ako, ayoko na, lagi akong pinapagalitan. So, ito, papatuluin ko muna siya ng ilang oras, tapos pupunasan ng tissue. So, mas maganda kasi yung steak is tuyong-tuyo talaga siya. So, naghanda lang ako ng paminta at asin. Pinapatuyo ko lang talaga siya maigi para ma-absorb ng karne ang asin at paminta. So, lumalasa kasi talaga siya pag tuyong-tuyo yung karne. So, yan, binubudbudkuran ko lang siya ng paminta at saka asin. So, ganyan yung ginagawa ko dito sa karne. So, para hindi kasi maalat talaga masyado, ganyan yung ginagawa ko. Minsan kasi dito sa bahay, ayaw talaga nila ng maraming asin or maalat. Pinapahid ko lang siya ng maigi para ma-absorb ng karne ang lasa ng paminta at saka asin. So, ganyan lang po yung ginagawa ko hanggang matapos yung karne na ginagawa ko. Pinapahid-pahid ko siya sa kabilang side by side. Dito sa bahay, marami ka talaga matutunan yung mga pagkain na hindi mo niluluto sa Pilipinas, ay matutunan mo talaga dito. Kasi mga amo ko is halos araw-araw talaga sila kumakain ng rice. So, iba't ibang pagkain talaga yung niluluto sa araw-araw. So, ayaw nila yung pabalik-balik kaya araw-araw talaga nagluluto ng iba't ibang putahe. So, minsan ako na yung nag-iisip kung ano yung lulutuin. Tapos, isasuggest ko na lang kay madam kung anong lulutuin. Kasi, dito sa bahay, sa pagluluto, si madam talaga na nasusunod. So, siya na yung tinatanong ko. Bago ako matulog, tinatanong ko na sa kanya kung anong lulutuin kinabukasan. Siya kasi yung nagde-decide minsan.
Pag wala na siyang maisip, so nagtatanong na rin ako sa mga ibang anak niya kasi sila na rin nag-iisip ko ano yung kakainin. So minsan mahirap man yung buhay rito pero pilit natin kakayanin kasi may mga responsibilidad tayo nag-aantay sa atin. So may ipon man o wala, kailangan pa rin natin umuwi dahil inaantay tayo ng pamilya natin. Mahirap man syempre dahil wala tayong pera pagdating natin sa Pilipinas. Mas masarap pa rin yung magkasama ang pamilya na kumakain kayo magkasama at natutulog, di ba? Kaya habang may buhay at lakas pa tayo is ipaglingkod na natin sa mabuti kasi hindi habang buhay nandito tayo sa mundong ito. So marami tayong nababalitaan dito sa ibang bansa. Minsan ay yung iba ay patay na makarating sa kanilang pamilya. So habang may pagkakataon pa tayo na makauwi sa pamilya natin ay umuwi talaga tayo. May pera man o wala, bahala ng Panginoon. Siya na ang bahala kung nagtitiwala tayo sa Kanya. Wala namang imposible kung lagi tayo magtiwala sa Kanya, di ba? So, ganito man kahirap ang buhay, tiis pa rin kaysa gumawa tayo ng masama. So, ayan, gumawa tayo ng red rice or brown rice na tinatawag nila dito is binubuhusan ko lang ng mainit na tubig tapos may asin at ibubuhos na yung hinugasan kong bigas. So, yung organic na rice yung ginagamit dito. So, masarap yun siya. So, gustong-gusto ko rin siya kasi nakakain ko rin, di ba? So, kailangan natin ingatan yung sarili natin para ay ingatan din tayo ng Panginoon. So, naglaga ako ng patatas at may broccoli tayo. So, lalabas po muna tayo ng saglit kasi kukuha tayo ng rosemary. So, ganito po kaganda yung sikat ng araw pero grabe yung init, di ba? So, naghanap ako ng rosemary na maganda-ganda kasi natutuyo na talaga yung mga dahon dito sa sobrang init, di ba? So, yung mga halaman nga sa labas natutuyo, tao pa kaya hindi matutuyo ang utang. So, nakakatuyo talaga ng utang ang init dito sa Saudi. So, pumili lang ako ng magagandang dahon. So, konti lang napili ko kasi nga natutuyo na siya. So, pangit na siyang tignan. So, buti na lang nga dito is meron kaming rosemary na tanim dito sa bahay. Kasi, nung tumingin kami sa market is nakita ko is sobrang mahal pala talaga niya. So, yan, ganyan po yung tanawin dito. Maganda po yung araw ngayon. Ganito po lagi ng process, hinugasan ko talaga sa may suka yung lahat ng mga pagkain na ginagamit kasi yung mga bacteria o yung mga chemical is natatanggal siya. So, ayan, naglagay na ako ng setsetan sa fry pan at saka subda. So, ilalagay na natin yung steak. So, yung steak kasi dito kailangan isaglit lang kasi siyang lutuin. 10 to 20 minutes lang daw sabi ni madam. So, kanina is natagalan natin yan lutuin kasi matagal silang kumain. So, inantay pa natin sila bago tayo naghain ng pagkain nila. So, ganyan po yung ginagawa ko. Nilalagay ko muna yung broccoli na yan. Tapos, ilalagay natin dyan sa fry pan or yung grill pan. Hindi ko alam kung ano talaga tawag dyan. Basta ako yung tinatawag ko dyan is grill pan. So, kayo po dyan sa inyo, ano po tawag? So, yung rosemary ay nilalagay natin yan sa ibabaw ng steak. So, gaya-gaya lang po tayo. Nakita lang natin yan sa video. So, ganyan lang po yung ginagawa natin is gayahin lang natin sa YouTube, diba? So, luto na rin yung brown rice natin. So, after 5 minutes, pinabaliktad ko na rin yung karne para maluto na rin yung kabilang side. So, dito pala is dalawang fan talaga yung ginamit ko kasi hindi kasya sa isang fan. Yan, nagbabad lang ako ng Maggi sa mainit na tubig. At nagpigyan lang din ng isang perasong lemon. At ayan, may mushroom din tayo dito para sa sauce yan. Ayan, sa isang pan, tinagal ko muna yung mga karne ay naglagay na rin ako ng sobra at saka crack na bawang. So, yung durog na bawang, niluto ko muna tapos nilagay ko na yung mushroom. So, para sabay-sabay na sila maluto, nilagay ko na rin yung kinunaw kong Maggi at pilpil, abyad or yung pamintang puti. Tapos naglagay na rin ako ng isang kutsarang asukal. So naglagay ako ng asin dyan, hindi ko na napakita kanina, is gumamit tayo ng cooking cream. 10 minutes before sila kakain, ayan na nga ay nilalagay na yung crema. Tapos ayan na dumating si tatay ay bumili siya sa Maymart. Bumili siya ng perfume, binigay niya sa akin. Akala ko naman iuwi ko. So, sabi niya is buksan ko daw para sa CR pala yun.
So, bumili siya ng isang box na Tamor, is bibigyan daw niya ako ng 3 piraso. So, tinanong niya sa akin kung ilan ba daw ang kailangan kong Tamor. Sabi ko sa kanya 3 lang kasi nahihiya naman ako sabihin sa kanya ng marami. So, ayan. So, ayan lang po. Thank you for watching. Salamat po sa Diyos. Pa-follow naman po ako.